Totoo nga ba ang mga UFO o ET? Kung ganun ang mga deboto ba ng Diyos ay nagkaka-interes din naman sa kanila? Una sa dalawang mga video. Isang powerful video ng paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Lumaganap ang usap-usapan sa mga periodiko, sa telebisyon, radyo, social media at sa internet na may ilang mga lugar sa iba't ibang panig ng mundo ay madalas daw ang UFO, hindi kilalang mga lumilipad na bagay o mga UAP, kababalaghan sa kalangitan. O kaya may mga lugar na nakikitaan daw ng mga ganito. At ang resulta, ang mausisang mga tao ay dumaragsa sa lugar na to sa pag-asang makakita ng alien o taga-ibang planeta. Noong bandang mga 70s sa Estados Unidos ay naging tanyag ang ideya na to ng mga tao kahit pa nasa malalayong lugar ay nagka-camp out, dala ang kanilang mga tent at sleeping bag. Siyempre, sila ay nagdadala rin ng mga psychedelic na mga sangkap o kaya ay alak. Magdamag, nagpupuyat o nagpaparty sa lugar na mayon, ilang araw o isang linggo, nag-aabang baka sila ay makatagpo o makakita man lang. Pero, mayroon din namang negatibong mga usap-usapan tungkol sa UFO. Mga kwentong dinudukot daw ang mga tao at o hayop. Sama na rito ang baluktot na pag-eeksperimento daw ng mga alien sa kanilang walang kamalay-malay na mga biktima. Mga misteryosong at kakilakilabot na pinipinsalang mga baka, mga pangyayaring masalimuot na mga crop circle na lumalabas sa isang iglap sa kalagitnaan ng pataniman ng trigo o maisan, na pawang nakukumpleto sa loob lamang ng magdamag. At ang mga nakikitang kakaibang mga nilalang na mukha o hugis tao. Maraming taon na ang nakalilipas, may pangyayari noon sa Pila, Laguna, dito sa Pilipinas, na may mga taga roon na sinasabing nakakikita raw ng UFO o ETV sa sasakyan ng mga alien. Na umaaligid sa kanilang himpapawid mula sa iba't ibang direksyon, pero palagi ang patungo sa bundok Banahaw, ang tinaguriang maengkanto na bundok. Ang mga UFO na to, sinasabi nila, ay lumilitaw, naglalaho, at lumilitaw muli na para bagang mga dambuhalang alitaptap. Sabi ng mga nakasaksi, ito'y
Itong misteryoso at kamanghamangang mga matutuling sasakyang ito ay mukhang may hinahakot o ikinakarga mula sa pinararangalang bundok na to. May individual o grupo na inihahayag ang kanilang mga sarili bilang mayroon daw silang tinatawag na contact sa mga taga-ibang planeta na to sa pamamagitan ng mental telepathy. O sa pamamagitan ng tinaguriang transcendental meditation, isang proseso ng yoga. Sa pag-aamin ng kanilang mga sarili ay awtoridad sa paksang ito, sila ay naglalabas ng mga patalastas, lumalabas sa telebisyon o radyo upang magpa-interview at nagsasagawa ng libreng seminar sa mga paaralan at iba pang lugar kung saan ang mga tao ay interesado sa ganitong paksa. Kanilang pinayuhan ang publiko na sa totoo lang, ang mga ito ay hindi daw natin dapat tinataguriang mga UFOs, kayong mga kalaban. Bagkus, ang mga alien na to ay mga tagahiling daw ng ating kabutihan na sila animoy ating mga kaibigan. Ayon sa kanila, sa mensahe daw ng mga bumibisitang mga kaibigan na to na nagmula pa sa kalawakan, kanila daw tayong pinaalalanan na ang dapat nating pagtuunan ay ang pagsagip ng ating kapaligiran. Sa kasalukuyan, ang pinakakilalang, pinakamakontrobersyong personalidad ng mga UFO, ET o at UAP ay si Dr. Stephen Greer. Si Stephen Macron Greer ay isang Amerikanong ufologist o ang nagtutuklas tungkol sa mga ito. Ay isang retiradong doktor na siyang nagtatag ng proyektong Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence. Na ang hangarin ay ang pagsisiwalat di umano ng mga impormasyong nauuri sa mga UFO. Sinabi ni Dr. Greer na ang mga alien daw na to ay hindi naman talaga kalaban. Dahil kung sila nga ay may kakayanan silang agad na lipulin ang sangkatauhan dahil mas advanced sila kaysa sa atin kung pag-uusapan lamang ay ang teknolohiya. Katunayan, sinabi niya na itong mga taga-ibang planetang sibilisasyong ito ay ang mas nag-aalala dahil tayong mga tao sa planetang daigdig ay ang mga war freak. Kahit pa sa ating sariling ka-species. Binawi pa ni Dr. Greer na sa lahat-lahat na pelikula ng Hollywood na nagtampok ng palabas tungkol sa paksang ito, ang Close Encounters of the Third Kind ni Steven Spielberg noong 1977 ay ang siyang pinakamalapit sa realidad ng kababalaghang ito. Noong aking kabataan, sa kalagitnaang 70s hanggang 80s sa Nicholls Air Base,
at sa Civil Aeronautics Administration Compound, CAA. Saan ako ay namulat, naging interesado rin ako sa misteryosong mga nilalang na to na lumilipad sa kalangitan. Kung kaya't aking binasa ang aklat na Chariots of the Gods, akda ng taga-Switzerland na manunulat na si Erich von Däniken. Sa kanyang mukhang mahirap tuligsaing lohika na may halong common sense at may paksang high-tech, archaeology, paleontology, mythology, mga salaysayin mula sa Biblia, kasama na ang iba pang mga kasulatan, lalot ang mula sa mga Veda, si Ginoong Däniken ay naghaka-haka na iyong mga nilalang nakalilipad sa kalawakan, sa totoo lang, ayon sa kanya, ay mga Diyos na may laman at dugo. Sila daw talaga ay ang naninirahan sa mga matataas na planeta na sumulat mula pa ay lumalapag na rito sa planetang daigdig upang asistahan ang sangkatauhan. Sa mga tuntuning pangteknolohiya, arkitektura, pagsasaka, filosofiya, kagandahang asal at kahit pa nga sa relihiyon. At itong mga nagliliyab at lumilipad ng mga karo na binabanggit sa mga nasabing sinaunang banal na kasulatan, tunayan daw ay mga flying saucer. May iba't ibang makasaysayang mga palatandaan, labi, inskripsyon o tatak matatagpuan sa lugar ng mga sinaunang sibilisasyon sa iba't ibang panig ng mundo na may mga patunay hinggil rito. Kahit papano, yan ang konklusyon ni Ginoong Däniken. Gayunpaman, para sa mga tao na hayagang sinasabi na sa kanila daw ay nagpakita si Inang Maria, sinasabi nila na ang Inang Birhen ay nagbabala na ang mga kababalagang UFO na tuloy-tuloy pa rin magpahanggang ngayon ay gawa-gawa lamang ng dyablo na ang layunin ay lituhin lamang ang sangkatauhan. Ang kanyang mensahe daw ay walang taong namumuhay kundi sa planetang daigdig lamang. Pero taliwas rito, ayon sa kilalang pinakamatandang mga Veda ng India, lalot ang Srimad Bhagavatam, sinasaad rito na lahat-lahat sa buong paglikha, creation, ay mayroong 8,400,000 species o uri na may buhay. Ang 8,000,000 ito ay binubuo ng mga halaman at hayop, at ang natitirang 400,000 naman ay binubuo ng iba't ibang species o uri ng tao. Sa mga tao na to ay kasama na tayo. Ang iba't ibang lahi ng tao dito sa daigdig na umiiral ngayon ay iisang species na lamang, kilala bilang ang Homo sapiens.
Ang ibig sabihin ng Latinong mga salita na Homo sapiens ay wais na tao. Ang ibang anyo tulad ng mga goblin, tiyanak, tao na parang reptilya, kalahating tao, kalahating hayop na mga nilalang, mga may pakpak, anghel, bathala at iba pa ay sakop pa rin naman ng kategoryang tao. Ang mga anghel at dewata o devata o demigod, bathala ay ang mga mamamayan ng malaparaisong mundo. Sila ay magaganda, gwapo, masagana, makapangyarihan at mabubuting nilalang. Ang mga iba't ibang uri o species na to ng mga tao, mga 400,000 na klase, ay umuukupa sa iba't ibang kani-kanilang tirahan sa ating sansinukob, universe. Sa madaling salita, mayroong makalangit, una, matataas na planeta para sa mga celestial na nilalang, mga deva o sura, diwata, bathala. Ikalawa, makamundo, gitnang planeta, tulad ng para sa ating mga tao, tulad itong daigdig. Ikatlo, malaimpyernong, mabababang planeta para naman sa mga asura, demonyo. Ang sura kontra sa asura. Ang kaibahan sa pagitan ng mga sura at asura ay ang mga sura, diwata, bathala ay batid nila na walang maaaring mangyari kapag iyon ay wala sa pagnanais ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Samantalang ang mga asura, ateista, hindi deboto, demonyo ay hindi kailanman naintindihan ang pinakakataas-taasang kalooban ng Panginoon. Katunayan, maliban sa ating mga sarili, ay may gantong mga anyo. Duwende, lambana, sirena, kapre, at iba pa. Sa madaling salita, kahit dito pa lamang sa daigdig, tayong mga Homo sapiens ay hindi lamang nag-iisa. At kailangan pa rin naman nating ibahagi itong planeta sa ibang biological o elemental na mga nilalang na mga tao rin naman. Sa mga Veda, binabanggit ng celestial na mga nilalang, ang mga diwata, bathala, at kahit pa nga ang mga makapangyarihang mga demonyo ay nakapaglalakbay sa pamamagitan ng kanilang nagliliwanag na transcendental na eroplano, kilala bilang ang mga Vimana. Ayon sa epiko, mahabang tula na Ramayan, si Haring Rama, katauhan ng pinunong Diyos na naghari noong Treta Yuga, mga 2 milyong taon ang nakararaan, sa pagbalik sa kanyang kaharian mula sa 14 na taong pagpapalaya sa kanya sa kagubatan, kasama ang kanyang asawa na si Sita at ang kanyang mas nakababatang kapatid na si Lakshmana. Ang Panginoon, si Haring Rama, ay lumipad sakay ng Puspaka, isang Vimana, na pag-aari ni Kuvera, bathalang ingat yaman ng makalangit na mga planeta. Si Sri Rama at ang kanyang mga kasama ay lumapag sa Ayodhya sa kaligayahan ng kanyang mga nasasakupan. Sa Vedas,
mga Veda ay nagbanggit din na sa mga espesyal na pagkakataon, ang mga bathala, mga makapangyarihang nilalang ay nabubuntis ng kanilang similya ang tao na babae. Na karaniwan ay hindi nagagalaw ang kanilang pagkababae. Narito si Surya dumating nang siya ay ipagtawag ni Kunti. Ipatawag ni Kunti. Ang mga buong supling ay sinasabing tao na may kaloob na malabayani, superhuman na lakas at karunungan. Narito si Karna, anak ni Kunti, isang tao na prinsesa, at ni Surya, bathala ng araw. Sa Biblia, ito ang sinasabi. May mga higante sa daigdig noong mga araw na iyon, at pagkatapos din naman makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging kapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Genesis 6:4. Narito sina David at Goliath, Samuel chapter 17. Ating inuulit, sa mga Veda, ang iba't ibang mga bathala, lalo't ang mga punong bathala, ay kilala rin bilang ang namumunong mga Diyos. Chandra, Diyos ng buwan; Indra, Diyos ng kidlat, kulog at ulan; Surya, Diyos ng araw; Vayu, Diyos ng hangin; Lakshmi, Diyosa ng kapalaran, at iba pa. Katunayan ay ang mga binigyang kapangyarihan ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Panginoong Vishnu, Krishna. Upang pangasiwaan ang lohistika ng material na kalikasan, ang daloy ng supply, ang pangangailangan ng lahat ng nilalang sa sansinukob. Si Panginoong Brahma ay ang hepeng bathala, pero hindi siya ang pinakakataas-taasang Diyos. Bagamat si Panginoong Brahma ay ang may likha, may lalang, o ang tagapaglikha nitong material na sansinukob, siya ay kilala rin bilang ang Diyos ng mga bathala o hepe ng mga Diyos. Si Brahma ay sumasamba pa rin kay Panginoong Krishna. Si Panginoong Sri Krishna ay ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Ang ibig sabihin ng Sanskrit na pangalang Krishna ay ang nag-iisang pinaka-kaakit-akit. Tulad ng mga personalidad na may mga kanya-kanyang katungkulan sa gobyerno, si Sri Krishna, ang pinakakataas-taasang Panginoon, ay ang Pangulo, ang Presidente, ang pinakahepeng Commander, at ang lahat ay nasa ilalim lamang niya. Walang pumapantay sa kanya at wala nang mas dakila, mas higit, o mas nakatataas pa kaysa sa kanya. Sa kanyang kalooban, ang mga bathala bilang ang kanyang gabinete at mga deboto ay ang tagapagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Miniminti na sila. Bilang mga bathala, sila ay ang nagbibigay ng material na mga pangangailangan sa lahat ng may buhay, pero ayon lamang sa nararapat sa bawat isa, batay sa karma o tadhana ng bawat nilalang.
Itong namumuno mga Diyos, Bathala, ay nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan sa buhay. Liwanag, ilaw at apoy, ulan at tubig, hangin, masaganang ani, pagkain, karunungan, proteksyon, lakas at tibay ng katawan, mabuting kapalaran at iba pa. Kahit pa nga ang pagkastigo o kaparusahan. Kaya't ang mga mama at mga ale na kulang sa kaalaman ay kinikilala sila bilang mga Diyos at sila'y sinasamba. Pero ang totoo niyan, ang mga nilalang na to ay hindi naman talaga mga Diyos. Bagkus sila lamang ay ang mga celestial na nilalang na binigyang kapangyarihan, mga mapagpakumbabang lingkod o tagasunod lamang, mga deboto na nag-iisang pinakakataas-taasang Diyos, si Panginoong Vishnu, Krishna. Sa mga Veda, ito ang sinasabi. Sa ganyang tao, kailangan niyang tunay na makilala ang pinakadakila sa lahat, ang personalidad ng pinunong Diyos na walang material na katawan, alam ang lahat, walang kapintasan, walang mga ugat sa katawan, dalisay at hindi nadudungisan. Siya ay ang malayang filosopo na tumutupad ng ninanais ng bawat isa kahit noong kauna-unahan pa lamang. Sri Supanisad, Mantra 8. Sa madaling salita, ang pinakakataas-taasang Diyos ay walang material na katawan. Ang kanyang anyo na ang tawag ay Swarup, ayon sa mga Veda, ay purong spiritual na enerhiya. Sa Biblia, ito ang sinasabi. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling anyo. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Genesis 1:27. Kung kaya't ang Diyos ay may anyo. Ayon sa mga Veda, ang material na katawan lamang ang nilalalang. Ang buhay na nilalang, ang espiritong kaluluwa, ang persona ay walang hanggan. Hindi maaaring likhain, hindi rin maaaring wasakin. At dahil ang mga di mabilang na mga buhay na nilalang na ito ay mga mumunting bahagi, anak ng Diyos na hindi maaaring iwalay sa Diyos, sila ay may kapareho ring kalidad tulad ng sa Diyos, pero hindi sa kantidad na tulad ng sa Diyos. Pinakakataas-taasang Panginoon ay transcendental na laganap kahit saan dito sa mundo bilang si Paramatma, banal na spirito. Siya ay nananahan sa puso ng lahat na kaluluwang may material na katawan. Kung kaya't ang Panginoon ay ang tunay na mas nakakaalam, kilala niya ang sinuman at alam niya ang anuman. At sa kanyang pagpapamahagi ng biyaya, ang mga bathala ay simpleng ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin ng walang kinikilingan, pantay-pantay o patas lamang sa pagtupad ng ating mga ninanais. Kaya't hindi talaga to karapat-dapat ang ating hingan ang Diyos na mga material na bagay. At dahil ang Panginoon ay nananahan din sa ating mga puso, batid niya namang tunay kung ano ang ating ninanais at ninanasa na nasa kaibuturan ng ating mga puso.
Bilang laganap kahit saang paramatma, super soul, si Panginoong Vishnu, Krishna ay naninirahan din sa loob ng bawat atom sa lahat, sa buong sansinukob. Ang lahat ng pagsasalarawang ito na nauukol sa nag-iisang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Panginoong Sri Krishna, ay hango sa sinaunang mga Veda na ang orihinal na pagkasulat ay Sanskrit. Utang natin ang ating pinakadakilang pasasalamat kay Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, isang purong deboto ni Sri Krishna, dahil sa kanyang pampanitikang gawa, ang kanyang mga pagsasalin. Ang pinakahinog na bunga ng puno ng kaalaman, ang mga Veda, ngayon ay naisali na sa Ingles at iba pang lengguwahe sa buong mundo. Ito ay magagamit na ng mga taus-pusong naghahanap ng pinakamataas na katotohanan. Ang mga Veda ay may nabanggit din na para sa mga personalidad dito sa mundo na naggawad ng mga magagandang gawain, good karma, na mayroong kabanalan at kabutihan sa kanilang pagkatao, nagkakawang gawa, gumagawad ng paghihigpit sa sarili, penitensya, at kahit pa nga ang pagiging martir. Kaya ay sa katangi-tanging pagkakataon, sila ay pinaboran ng nabanggit ng mga bathala, itinatagubilin na matapos silang iwan ang kanilang katawan dito sa daigdig, ang mga kaluluwang ito ay ipapanganak sa mas mataas na mga planeta, tirahan ng mga bathalang iyon. Sa mga planetang ito, sila ay ginagantimpalaan ng kagandahan, kasaganahan, at makalangit na kasiyahan sa paraiso ng libu-libong taon o higit pa. Ang pamantayan ng kanilang pamumuhay sa nasabing mundong ito ay light years, ang layo sa ating pangunawa. Pero gayunpaman, sa kasamaang palad, sila ay maaaring walang kamalayan sa Diyos. Ang mga buhay na nilalang na nasa mga makalangit na mga planeta ay interesado lamang sa kasiyahan sa mga pandama. Hindi kamalayan sa Diyos, hindi upang pagsilbihan ang Diyos. Antimano ay iyon naman talaga ang dahilan kung bakit sila ay narito upang mag-enjoy. Sa kanilang pagiging nandito, ito ay parang mabuting trato o gantimpala dahil sa mga aktibidad na kanilang nagawa o ginawa sa kanilang dating buhay sa daigdig. Ito ay tulad ng isang mapribilehiyong bakasyon. Pinakikita lamang dito na may mga tao na mukhang talagang gumagawa ng kabutihan, pero hindi iyon nangangahulugan na sila nga ay mahuhusay na lingkod o mga deboto ng Diyos. Maaring sila nga ay nasa pananamit bilang mga volunteer, gumagana para sa kapakanan ng iba, nagbubukas ng mga hospital, tumutulong sa mga mahihirap, nililibre sila mula sa kamangmangan at iba pa. Pero sila pala naman ay tunay na ateista, hindi naniniwala sa Diyos, mga agnostic, impersonalist o voidist. Sa madaling salita, sa kanilang konsepto, ang Diyos o ang absolutong katotohanan
ay isa lamang impersonal na spirito. Kilala bilang ang puting liwanag o Brahman. Tinatawag ding Ananda, walang hanggang na kaligayahan o kaliwanagan. Para sa kanila, ang Diyos ay walang anyo, walang mga katangian, walang pangalan, at wala ring mga transcendental na paglilibang. Kung ating susumahin, ang tawag sa kanila ay mga taong nasa kilus-kilusang patay na ang Diyos. Bagamat ang mga tao na to ay tinatanggihan ang pag-iiral ng Diyos bilang si Bhagavan o orihinal na persona, gayunpaman, ang pinakakataas-taasang Panginoon, ang mas nakakahigit pa sa lahat, ay hindi kondisyonal. Siya pa rin naman ay ang may awa, nagbibigay ng kanilang mga naisin, dahil ang lahat ng kanilang mabubuting gawa kahit papano ay nabibilang pa rin naman. Tulad ng malaking deposito sa bangko ng isang mayamang tao. Pero gayunpaman, kapag ang lahat ng mabubuting karmang ito ay ng isang tao ay na-enjoy na niya, naubos na niya, siya ay babalik ng muli, pobre na naman. Dapat nating maintindihan na mabuti at o masamang karma ay limitado, pansamantala lamang, hindi panghabang buhay. Ang mga ito ay material, hindi spiritual. Ang makalangit na mga planeta ay di rin spiritual. Ang mga buhay na nilalang kaluluwa na nananahan sa ganitong mga tirahan ay mayroon pa rin namang material na katawan. Mga katawang naaangkop sa atmosfera ng naturang celestial na mga planeta. Tulad rin ng tayo ngayon ay mayroong katawang naaangkop sa pag-iiral dito lamang sa atin, sa daigdig. Sa matataas na mga langit na mga planeta ay mayroon pa rin namang kahirapan ng kapanganakan, pagkakasakit, pagtanda at kamatayan. Yun nga lang, hindi kasing lala. Tulad ng meron tayo dito sa gitnang planeta sa daigdig. Mas malala pa sa mas bababa o malaimpyernong mga planeta. Ating ipalagay ng isang full tank na commercial airplane ay lumilipad. Ang mga pasahero na nasa first class ay ikinasasaya ang magagandang tanawin, mga aliwan at espesyal na trato sa kanila sa loob ng eroplano ng mahabang oras. At sa takdang oras nang ang lahat na kargang fuel ay nagamit na, nasaid na, at ang tangke ngayon ay wala ng laman, ang eroplanong ito na nasa luxury flight, na napakataas ang lipad, na napakatagal na sa ere, sa bandang huli ay kailangan rin namang lumapag o
mag-crash. Itutuloy. Marami pong salamat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur.